Sa 2028, ang Offshore Combat Force ng Philippine Navy ay inaasahang magkakaroon ng 8 hanggang 9 pang mga bagong barkong pandigma. Ito ay 100% na pagtaas sa mga assets nito na nasa ilalim ng kanyang command. Ang tinutukoy na 9 na barko ay ang 2 corvette na siyang maging pinakamalakas na barkong pandigma ng bansa, ang 6 na offshore patrol vessels na nakatakdang ma-deliver lahat sa 2028, at ang isa pang Pohang class na inaasahan na sanang na-deliver noong 2022, ngunit sa di mo lamang kadahilanan, ay di pa rin na-deliver sa Pilipinas hanggang ngayon. Ang lahat ng mga barkong ito ay nagmumula sa South Korea dahil ang kumpanya nitong Hyundai Heavy Industries ay ang siyang nanalo sa mga proyekto ng gobyerno noong 2021 at 2022. Ang Offshore Combat Force ng Philippine Navy ay ang siyang inaatasan at inaasahang didepensa ng mga karagatang nasa loob ng mga teritoryo ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Offshore Combat Force ng Philippine Navy ay binubuo ng 10 barko. Ito ay ang 2 Jose Rizal class na siyang pinakamodern na warship ng Pilipinas, ang 3 Del Pilar class na may upgraded na combat management system, ngunit hindi pa nalagyan ng mga offensive and defensive armaments, 3 Jacinto class, at 1 Malvar class. Ibig sabihin, pagdating ng 2028, meron na tayong at least 19 na barkong pandigma sa offshore combat force ng ating Philippine Navy. 10 sa mga barkong ito ay mga bago at mga modern na barkong pandigma na may kapantay na sensors and radars sa mga barko ng ating potensyal na maging kalaban. Ito ang 2 Jose Rizal class, 2 corvette, at 6 na offshore patrol vessels. Ating inaasahan na pagdating ng 2028 ay nakumplito na ng 2 Jose Rizal class ang mga fitted for but not with na offensive at defensive armaments nito, ang kanyang vertical launch air defense system, close-in weapon system, at ang kanyang towed array sonar. Atin ding inaasahan na at least fully armed ang 3 offshore patrol vessels na maaring na-reclassify na rin sa pagka-corvette, o kundi man ay ang 3 Del Pilar class na maaring maibalik sa dati nitong classification na frigate. Bagamat suntok sa buwan kung iisipin, ngunit hindi ito imposible kung gugustuhin ng ating gobyerno, lalo na sa pamabababoy ngayon ng China sa ating puwersa, na ma-fully armed ang 6 na offshore patrol vessels, at 3 Del Pilar class. Kung magkaganon, ang 13 fully armed warships, ay enough na makapagbigay ng bloody nose sa ating kalaban, kung sakaling subukan itong tuluyang nakawin ang ating soberanya. Atin ding inaasahan, na sa 2028, ay meron na tayong 1 squadron ng JAS-39 Gripen, at least 2 squadron ng F-16. 3 squadron ng multi-role fighters at 1 o 2 squadron ng FA-50 Block 70, ay napakalaling puwersa na, sa pagdedepensa sa West Philippine Sea. Inaasahan din nating sa 2028, ay nasa complete coverage na ng mga radars, ang lahat ng teritoryo ng bansa, kasama na ang mga islang okupado at binabantayan ng ating hukbong sandatahan ngayon. Ang mga air defense system ng bansa, ay madidagdagan ng mga modelong nagmumula sa Amerika, na inaasahang ang Patriot Missile System. Ito ay base sa Security Sector Assistance Roadmap ng Amerika para sa Pilipinas, na target makumplito ang first phase na 10 taon. Ang mga multi-launch rocket system, na maaring ang HIMARS ng Amerika, o ang Pulse ng Israel, ay maaring na-deliver na rin sa ating bansa. Ganun din ang karagdagang mga BrahMos anti-ship missiles na para sa Army, Navy, at Air Force, ay atin ding inaasahan na makukumpleto na, sa panahon na iyon. Ang Navy, ay may nakaambang pagbili ng pinakamababang 2 malalaking frigate ngayong Horizon 3, na kung ma-award ang kontrata sa 2025, ay maaring isa sa 2 barko ay nasa serbisyo na ng Navy pagdating ng 2028, at ito ay ang pinakamalaking surface combatants ng ating hukbong dagat.
Ang paglakas ng ating puwersa sa depensa ay nakadepende sa takbo ng ekonomiya ng bansa at sa political will ng ating gobyerno. Ito ay nangangahulugan na maaring mas marami pang mga kagamitang pandigma ang mabibili nitong darating na mga taon, lalo na at ang ating bagong Defense Secretary ngayon ay higit na di natatakot manghingi ng pera sa gobyerno. Bagamat hindi siya napagbigyan sa 500 bilyon na kanyang hiningi para sa 2024, ngunit naniniwala tayong maganda ang maging resulta ng kanyang pagka-agresibo sa paghingi sa susunod na mga taon. 1 o 2 taon mula ngayon, ay maaring maamyendahan na ang procurement law, para maging exempted ang hukbong sandatahan, sa 5-year limit credit ng ating batas, upang maari na itong pumasok sa long-term loan, na may multi-year obligation na lagpas sa 5 taon, na siyang ino-offer ng halos lahat ng bansa ngayon sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit hindi maaring tumanggap ang Pilipinas ng mga 20 years to pay na credit line, na magbigay raan na sana, na matuloy na ang pagbili ng submarine. Hindi lingid sa lahat, na ang kakulangan sa pondo ang siyang dahilan kung bakit di makausad-usad ang submarine project ng ating Philippine Navy. Ang sabay-sabay na pag-offer ng Spain, South Korea, at France ng soft loan para sa submarine acquisition, ay isang palatandaan, na maliwanag na malapit na matanggal, ang balakid na procurement law na ito ng ating bansa. Ang Hyundai ng South Korea, Naval Group ng France, at Navantia ng Spain ay parehong nag-o-offer ng mas malaking submarine ngayon. Ito ay nangangahulugang mas mahal na ito ng kunti ngayon, ngunit mas capable. Kaya maaring mas mataas ng kunti ang budget na kailangan, ngunit dahil sa soft loan, ay hindi na ito mahirap sa Pilipinas. Ayon sa balita, ay nais ipatanggal ng ating Navy ang Air Independent Propulsion System, sa mga submarine na ino-offer sa Philippine Navy, sa kadahilan ng masyadong komplikado pa ito para sa ating Navy personnels, na bago pa lang mag-operate ng submarine. Ang submarine ay tinatayang aabot ng 6 na taon, bago ito ma-deliver sa bansa, mula sa pag-award ng contract, kaya inaasahan na nating wala pang submarine fleet ang ating Navy, ngunit naniniwala tayo, na ginagawa na ito. Si Secretary Gibo Teodoro ngayon, ay nag-utos ng pag-review, sa mga kagamitang bibilhin, at kailangang ang focus ng pagbili ay sa tinatawag na, firepower projection, upang mahabol agad ng Pilipinas ang kinakailangang firepower nito para madepensahan ang mga teritoryo, maging contributor ng puwersa sa ating mga allied, at maasahang contributor para sa peace and security, sa rehiyon ng Asia.